Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Logan McLean. Matapos nga na matabyunan ng gumuhong minahan si Hamar ay agad na binalita ito ni Kai Solan kay Logan. Nagulat at kinabahan si Logan nang marinig niya ang balitang ito. Ayon kay Kai Solan, gumuho ang isang minahan matapos ang isang malaking pagsabog. Nalilito naman si Dwayne kung kailang pa nagkaroon ng minahan ang kanilang teritoryo. Tinanong naman ni Logan kung gaano kalala ang pinsala at kung nahanap ba nila ang lokasyon ni Hamar. Tinanong ulit ni Dwayne kung kailan pa sila nagkaroon ng minahan pero walang pumapansin sa kanya. Sinabi ni Kai Solan na nasa 50 metro ang tunnel na gumuho kaya hindi nila mahanap si Hamar. Wala na daw silang oras saad ni Logan, bilisan na nilang pumunta doon. Naiwan na naman si Dwayne sa opisina pero galit na galit ito dahil nasaan daw nanggaling ang minahan. Sakay ng kabayo ay mabilis na pumunta si Logan sa minahan. Sa labas ay naghihintay ang mga kinakabahang trabahador. Ipinaalam nila sa iba na nandito na si Logan. Tinanong naman sila kaagad kung nasaan ang gumuhong tunnel. Ayon sa isang trabahador, pagpasok mo ay ito ang nasa gitna at ang pinakamalalim. Sinabi ng trabahador na napakadilim daw sa loob. Pero dumiretso pa rin si Logan at walang dalang kahit anumang ilaw. At ito ay dahil ginagamit niya ang force papunta sa kanyang mga mata para makakita sa dilim. Nakita na nga niya ang tunnel at ang ibang mga tao ay sinusubukang tanggilan ang mga gumuhong bato. Lumapit na nga si Logan at nandoon din ang mind arrow na galing sa test run. Pinag-utos ni Logan tumabi ang lahat. Hinawakan niya ang napakalaking tipak ng bato at gumamit ng force. Pinakiramdaman niya ng mabuti ang kanyang paligid gamit ang force at doon ay bigla niyang naaninag ang sitwasyon sa likod ng bato. Natabunan ang mga trabahador kasama na si Hamar. Pinaalam ni Logan sa kanila na si Hamar at ang 10 mga trabahador ay natabunan pero ligtas sila pero may mga malubhang sugatan. Paano niya daw ito nalaman? Sinabi ni Logan na hindi na ito mahalaga. Ang importante ay mailigtas sila, gaano daw katagal para ma-rescue sila. Ayon sa Monero, 3 araw para maitabi ang mga bato at ito ay kung magiging maayos lang ang lahat. Sa isip ni Logan ay kahit ang pinakamatibay na dwarf ay hindi kakayanin ng ganito katagal lalo na at sugatan ito. Kung mas tatagal ang pag-rescue sa kanila, mas lalong bababa ang pag-asang makaligtas sila. Kailangan silang ma-rescue sa lalong madaling panahon. Napagtanto ni Logan na ang taong yun na lang ang natatanging pag-asa niya. Hindi naman maintindihan ng Monero ang ibig sabihin ni Logan. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na nga sila, si Clayton at ang mga disciple niya. Didiretsuhin na daw sila ni Logan, nakikiusap daw siya na iligtas si Hamar at iba pang mga trabahador na natrap sa gumuhong minahan. Babayaran daw sila ni Logan ng naaayon. Nabigla naman si Clayton nang malaman na may minahan pala dito. At masama pa ay natrap si Hamar. Kaya pala napaka-busy daw ng dwarf na yon dahil pabalik-balik siya sa minahan at sa dam na ginagawa nila. Pumayag si Clayton dahil alam niya na nasa panganib ang mga tao kaya tutulong siya. Nagpasalamat naman si Logan at pinanggako na babayaran sila. Sa isip ni Clayton, kaya pala bumili ng collapse scroll si Logan at hindi ginamit sa dam. Tinatago pala niya ang minahan. Kung tinatago daw ni Logan ang minahan hanggang ngayon, ibig sabihin ay mahalaga ito. Pero nagawa pa rin niyang ibahagi ito sa kanila para lang mailigtas ang kanyang alipin at mga manggagawa. Nang pumasok na si Clayton ay hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na ginamit ang kanyang magic. Ang magic niya ay kontrolin ng lupa sa paligid at patibayin ito. Sinabi niya sa kanyang mga disciple na papanatiliin niya ang lupa sa tunnel, gumawa daw sila ng golem para hukayin ang mga bato. Agad naman na sumunod ang kanyang mga disciple. Napansin naman ni Logan ang kakaibang bagay na hawak nila. Ito ay mga mana stone. Isang napakahalaga at rare na bato na ginagamit sa magic spells. Sinimulan ng mga disciple na bigkasin ang mga chants nila, pagkatapos nito ay tinapon nila ang mga magic stone sa lupa. Unti-unting nabubuo ang mga golem at sa loob nito ay ang magic stone na itinapon ng mga mage. Ang mga batong nahulog sa pagguho ay naging mga golem. Takot naman ang mga ordinaryan trabahador nang makita ang mga ito. Hindi naman makapaniwala si Logan na nalinis ang mga malalaking bato dahil lang sa paggawa ng golem. Ipinag-utos na ni Clayton na bilisan nila dahil di nila alam ang sitwasyon sa loob. Nagsimula na ang mga golem sa pagbuhat ng mga bato.
Isa-isa nila itong tinutulak papalabas sa tunnel para makagawa ng daan papasok sa gumuhong parte ng minahan. Tumulong na din ang ibang trabahador sa pagbuhay ng mga maliliit na bato. Kahit si Logan ay tumulong na din. Manghang-mangha naman si Clayton sa kanyang nakikita. Isang noble, nagbubuhat ng mga bato para mailigtas ang mga taong mabababa ang estado kumpara sa kanya. Hindi siya maniniwala dito kung hindi nakikita ng sariling mga mata niya. Makalipas pa ang ilang sandali ay sumigaw ang matandang Manero at sinabi na natagpuan na nila si Hamar at ang ibang trabahador. Kitang-kita na nanghihina na si Hamar habang nadaganan ng mga malalaking tipak ng bato. Hindi naman mapakali ang matandang Manero nang makita si Hamar sa ganitong sitwasyon. Nilapitan sila ni Logan at tiningnan kung ano ang magagawa niya. Mabuti na lang daw at nahimatay lang sila dahil sa pagkabigla sa katawan, pero walang malubhang pinsala si Hamar. Napabuntong hininga si Logan at tila nabunutan siya ng tinik nang matagpuang ligtas si Hamar. Nagpasalamat naman siya sa Diyos dahil tapos na rin sa wakas. Isa-isa na ring binuhat ng mga golem ang mga trabahador na nadaganan. Kinabukasan ng magkamalay na si Hamar ay ibinahagi niya na nakatulog siya habang ginagamit ang pampasabog. Siguro ay dahil masyado siyang nagtatrabaho sa mga nakalipas na mga araw. Tila nalungkot naman si Logan nang marinig ito at sinisisi ang sarili. Sinabi naman ni Hamar na huwag siyang mag-alala dahil may pagpapatuloy naman ang konstruksyon sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Logan sa kanya na magpahinga na lang siya muna hanggang sa tuluyang gumaling at huwag alalahanin ang minahan. Ayon kay Hamar ay hindi naman ganoon kahirap ang trabaho. Pero napatigil siya nang mapagtanto ang sinabi ni Logan. Totoo daw ba na gusto siyang pagpahingain ni Logan? Tinanong siya ni Logan kung ayaw niya ba talagang magpahinga. Mabilis na sumagot si Hamar na magpapahinga siya. Magpapahinga siya kahit anuman ang mangyari. Umalis na nga si Logan pero sa isip niya, kamangha-mangha ang magic ng mga mage. Natapos nila ang pag-rescue sa mga biktima at nailigtas nila ang mga ito sa loob lang ng 2 oras. Habang nag-iisip ay bigla siyang sinalubong ni Clayton na siyang kinagulat ni Logan. Biglang nagsalita si Clayton at sinabi na napakaganda daw ng minahan ni Logan McLean. Nalito naman si Logan at tinatanong sa isip kung saan galing ang papuring ito ni Clayton. Nalaman na daw kaya ni Clayton na gintong minahan yon. Magiging problema daw ito kapag nakalabas at nabalitaan ng iba. Itatago kaya ni Clayton ang sekretong ito. Tinanong ni Clayton si Logan kung bakit handang ipakita ni Logan ang sekretong minahan para lang humingi ng tulong niya. Hindi naman maintindihan ni Logan ang tanong na ito ni Clayton. Sa isip niya, isa sa mga dahilan ay walang papalit kay Hamar. Sulit na iligtas ang buhay ni Hamar. Kung wala si Hamar, ang minahan ay hindi magagawa at maapektuhan ang kanyang mga plano. Biglang sinabi ni Logan kay Clayton, kung hindi daw niya kayang iligtas o protektahan man lang ang kanyang mga tao. Wala nang matitira sa kanyang paligid. Napangiti si Clayton sa sinabi ni Logan. Bigla niyang tinanong si Logan, gusto daw ba niyang magkaroon ng Magic Tower sa kanyang teritoryo. Biglang-bigla si Logan sa narinig kay Clayton. Ayon kay Clayton, ito na siguro ang panahon para gawin niya ang kanyang sariling mga bagay. Mukhang kaya naman daw suportahan ng teritoryong ito ang isang maliit na Magic Tower. Ano daw sa tingin niya? Nakikita ni Logan na hindi nagbibiro si Clayton sa mga sinasabi nito. Biglang sinabi ni Logan na magandang ideya daw ito. Kitang-kita sa mukha niya ang pananabik. Sasama daw kaya ang kanyang mga disciple sa kanya. Magkano ang suporta na kailangan daw nila? Sigurado naman si Clayton na sasama sa kanya ang kanyang mga disciple. At sa suporta naman ay ibigay lang daw ni Logan ang sapat. Nagtitiwala naman siya sa karakter at kakayahan ni Logan. Kahit si Hamar ay napatayo sa naririnig na usapan ng dalawa. Tinanong ni Hamar si Clayton kung nauntog daw ba ang ulo niya. Pinabalik naman ni Logan si Hamar sa kwarto. Ito na kaya ang pagsikat muli ng pangalan ng mga McLean dahil sa Magic Tower. Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!